Magandang hapon po, Governor Chavit Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirerespeto din, although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Esperon. Nirerespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Ka Eric Gob. We respect your call that the peaceful revolution against corruption. Ayan na mga kababayan, nagsama-sama na po si Governor Chavit Singson at ito nga pong si Ka Eric at ito pong si General Lorenzana mga kababayan at yung isa pa pong general, naku po, ito na po ang mga general na mga nirerespeto po ng ating bayan at ito nga pong si Governor Chavit Singson ay hindi na po nakatiis. Finally mga kababayan, nung nakarang araw pa lang ay pinag-uusapan pa lang po natin si Chavit Singson, at mukhang nagkatotoo na po mga kababayan, ito pong ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan, ito na po. Ito na talaga ang ating pinakahihintay. Ito na ba ang ating pinakahihintay? Ayon po kay Governor Chavit Singson, ay revolution na po ito ng mga Gen Z. Panoorin po natin mga kababayan. Panoorin po natin ang buong video po ito. Courtesy ng SMNI, kani-kanina lang po ito, ngayon lang po ito. Breaking. Breaking the heart of Tambaluslos at saka itong si Romualdez, mga kababayan. Eto na po, hindi ko na kayo bibitinin. Pasok, Ka Eric, tuloy mo na yan. Must be led by the youth. Respetado po namin yon, Gov. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. Nako. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuliksain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha na paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Gob? Or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Gob. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavit Singson. Salamat po. Yun mga kababayan, thumbs up po si Governor Chavit Singson sa sinasabi ni Ka Eric Siles na tuloy po ang magaganap pong rally sa 21 ngayong September mga kababayan. At ito na po ang ating pinakahihintay. Kasama nga po itong si Governor Chavit Singson mga kababayan. Kayo ba? Sasama rin po ba kayo? Mga kababayan? Ayan po, ito na po ang pinakamatindi dahil ito pong si Chavit Singson ay alam naman po natin kung ano po ang record ito. Hindi na po natin kailangan pang pagtalunan yan dito. Ituloy na lang po muna natin mga kababayan patungkol nga po dito sa kanya pong buong press conference. Ito po ang naganap mga kababayan. Panoorin po natin ng buo. Ngayon lang po ito mga kababayan. Kapapasok-pasok lang po dito. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contract. Mga kababayan, dito rin po ito. Dito rin po kung saan una siyang sumigaw or una siyang binuking or una niya pong dinaglag si Irap Estrada. So ito po yung Club Filipino diyan po sa San Juan. So nandiyan na naman po siya ngayon magbabalik mga kababayan. Ano pa bang ibig sabihin nito? Ano pa ang ibig sabihin nito mga kababayan? Kayo na ang umusga. Tuloy na natin ang video ni Governor Chavit Singson. Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion.
Alpha and Omega General Contractor Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Nako. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa imbestigahan na muna yun? Nandun na lahat ang kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. Revolusyon mga kababayan, revolusyon against corruption na po ito. Ang panawagan po ni Governor Chavit Singson. Ituloy natin. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na, suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa Marani, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question.
microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan ang pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future, mga kabataan. Sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dong, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Anong reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin ang mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Shanice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo, pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Okay. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Alam mo, kung matino kang Ilocano, mahihiya ka dito sa ginagawa ni Marcos Jr. Halatang halata talaga, no? Mga kababayan, no, bilang nakakaintindi ng Ilocano, hindi man ako Ilocano, pero naintindihan ko salitang Ilocano at naintindihan ko ng dami ng Ilocano, no? Proud din yan, katulad din sa ating mga Bisaya. Nagiging proud din po tayo, kaso, di ba, pagka ganito, walang isang salita eh. Obvious na nagsisinungaling lang eh. Ang dami niyang mga binitawan, ayaw niya sa impeachment, pero yung una niyang pumirma, anak niya, di ba? Tapos pinsan niya ang nagpa-impeach. Tapos sinasabi niya hindi tayo magpapasakop, wala tayong walang jurisdiction ng ICC. Anong ginawa nila?
Oh, sino nag-aresto ng illegal? Si Ture. O di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun eh. Budol talaga. Yung baga, sa balit ibagbagana ng Ajay Ramidon na. Oh, sige, mga Ilocano, intindihan nyo yan. Sa Bisaya, lahi ang iyang giingon, lahi ang gisulti, lahi pud ang iyang gibuhat. Mga kababayan, sa Tagalog, ayun yan. Magkaibang kanya sinasabi sa kanyang ginagawa. Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti nanalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako maniwala noon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka lang kami. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi eh. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Correct. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ng tao na politician yan, marami mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun ang Kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ako rito, kasabi natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world,
na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyan? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. Tagot tayo. At maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Diskaya. Sige. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verified. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang namuna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Correct. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Manalo from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead nito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott Yun ang of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for Kung total boycott? kung hindi hinto itong korupsyon, sila apektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa kalang eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Dahil marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Speaking mga trolls mga kababayan, ang dami po mga trolls dito, no, sa live po ng DZER, Seminay, mga kababayan. Ang dami po, galit na galit dito kay Manong Chavit, mga kababayan. Tuloy natin. Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack na. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si... May kilala ba kayo ng babaeng attack dog? Yung isang abugaga, Hindi ko napapangalanan. Hulaan nyo nga kung sino yung abugaga na attack dog ng Malacanang. Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangahulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Sinabi mo eh.
Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMADCWB. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Di yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Medyo delikadesa sila. Dito sa Pilipinas wala pa, pero doon sa ibang bansa nagpapakamatay na. Hala ka! Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICC, hindi ko pala. ICI po. Oh, ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako sa Pila Babe Singson, Mayor Magalong, magagandang tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, wag na kayong lumayo. Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ho ba panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malihis lamang ho yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, paulim yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Oh, ha? Mga kababayan, ano na, mga trolls, mga tambangag, mga lawyers tanga. Ha? Mga kakaputa, ano na? Si Singson mismo nagsabi, gobernador yan, ha? Siya na mismo may nagsabi. Walang warrant of arrest, illegal yun. Kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ano na? Ano kayo ngayon? Iyakan na ang mga tanga. Iyakan na ang mga bangag. Tuloy natin. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Bulok daw. Gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ng pyesa, hindi pa rin naandar. Yun o. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Correct. Ego, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat po ng tinuturo no, itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali ko. Nadali. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. Salamat po, Go. Hi Sir, Dayan Liar po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil tinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North.
meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Aimee, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila magpagkailaya ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, paglabas lang. Sa presidential table, dinaition niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi yung pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagdamayo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ko? Hindi. Director lang. Ang laking naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bata ko galit. Bata ko nainis sa kanya ngayon. Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Naku mga kababayan, ito pala ang isa sa matinding dahilan kung bakit itong si Governor Chavit Singson ay nagtampo at nagalit dito sa mga Marcos dahil pala dinadala tayo sa kumunoy. Sinusubo tayo sa gera ni Marcos Jr. dahil nung araw, napalayas na po natin ang mga base militar at ngayon, nagdagdag pa siya at dinala pa niya rito. Mukhang ito pala ang isa sa matinding mga kababayan kung ano ang dahilan ni Mayor Governor Chavit Singson. Tuloy natin mga kababayan, matindi pala ang inanakit ni Chavit Singson. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Susunod na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit tumampi agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa.
Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Nako. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Yung mga kababayan, linawin natin. Malamang ang tinuturo dito ni Senator Chavez, Gobernador Chavez, yung sa Luneta. Di ba? Kasi alam naman po natin mga party list po nandiyan, mga bangag yan eh. Di ba? Mga kababayan, mga MPA, mga ano yan eh. Di ba? Yan yung mga subisigaw, si BP Inday ang gusto nilang Thank you po. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuting tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon, nasa billion na. 10 years. So ibig sabihin maraming project yan, yung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Okay, thank you po. Balikan ko lang po yung tanong. You mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin na hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magkano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Dahil mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nakakawawa ang mga kabataan. mga leftist, mga MPA. Mga colleges, supportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi so irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw, ang dynasty, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami ng negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Ayan no. Ang tagal-tagal na nang naging presidente, di ba? Ang tagal-tagal na namuno dyan sa Ilocos. Bakit ngayon poorest pa rin ang Ilocos Norte? Ayan, ito ang patunay mga kababayan, naririltok talaga sila. Kaya masakit na masakit talaga ito pag nagsalita si Chavit Singson laban dito sa mga Marcos dahil talagang alam na alam niya ng istorya eh. Ito hindi napapansin ng mga taong bayan. Biruin mo mga Marcos, hindi na yan nawala sa posisyon. Bagamat nawala sa pagka-presidente noon si Marcos Sr., hindi po sa kanila nawala ang Ilocos Norte. Pero nasaan ang Ilocos Norte mga kababayan? Poorest pa rin po ng mga probinsya sa ating bansa. Yan po ang totoo. Tuloy natin. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre.
Ilocos Sur to mga kababayan ha. Ilocos Sur kasi si Gobernador Chavez Singson. Yung mga Marcos, Ilocos Norte. Yun nga, pag hamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang kinakan yun sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa Mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemanda ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ho ba kayo na pangit since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ho ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yung sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag? Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Correct. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, hindi pa umakyat sa Busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Jopel Pelenyo po from DWIC. Gov, naniniwala ho ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yun na nga yun. Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lumag kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, di ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Wala mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Blue Ribbon Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji D? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korap, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy yung korap, sir? Thank you. Yan mga kababayan, ganda ito no? Medyo nahuli lang po ang audio. Medyo nahuli lang po mga kababayan. Kaya kako nga kanina, hindi na anda itong gobyerno ito, palit. Mananawagan ako sa mga military,
religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga Naku, ayan na. muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Ayan na mga kababayan, ang panawagan ni Governor Chavit Singson. Ano ho? Mangunguna dapat ang mga pulis, military, at mga religious sector, mga kababayan. At dito nga ay dumating si Ka Eric at kasama ang mga general, mga kababayan. Ito po ang pinaka-highlights nito, no? Panoorin natin mga kababayan to. Sa ilalim ni Marcos at ni Atras natin ng konti mga kababayan, ha? Atras natin ng konti. Maganda itong ano ni Ka Eric dito, ayan, no? Teka mga kababayan, ha? Umpisan po natin. So the Philippines. Ayan, napapalakpak si napapalakpak si Governor Chavit Singson dito mga kababayan, no? Bakit siya napapalakpak? Abangan na, puntahan muna natin. Atrasan natin ng konti, ha? Atrasan natin ng konti. Ayan, ha? Darating si Ka Eric, mga kababayan. Magtatanong si Ka Eric dyan at anong kanya sasabihin at bakit napapalakpak ito si Governor Chavit Singson dito kay Ka Eric, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Antayin lang natin. Magandang hapon po, Governor Chavit Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirerespeto din, although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Esperon. Nirerespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga kababayan, tinuro po ni Ka Eric, kasama po pala niya dyan si General Esperon at saka si Delfin Lorenzana. Bukod pa po ito kay General De Leon, mga kababayan, at kay General Poques, Colonel Mitran, at may kapitan pa. Ang dami na po mga kababayan, mga inyupis, no? Nako, ito na po mga kababayan. Kaya napapalakpak pala si Governor Chavit Singson dahil may kasama, may dala si Ka Eric. At ano po ang sasabihin ni Ka Eric dito? Tuloy natin. rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Ka Eric. Go! We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yon, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya, at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuliksain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha na paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Gob, or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Gob. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavit Singson. Salamat po. Yon mga kababayan, tuloy po, ha? Ayon po dito kay Ka Eric, ay tuloy po ang ating laban sa September 21 para po panagutin ito pong mga tambaluslos, ito pong mga nagwaldas ng pera ng bayan. At ayan nga po, hindi po tumutol dito si Governor Chavit Singson na lalabas po ang iba't ibang mga sektor para tuligsain at tunay panagutin ang totoong may kasalanan sa ating bayan, mga kababayan. Ngayon, ikaw, sa part mo, nakita at napanood mo na po, nagsalita na po ang lahat at andyan na po si General Esperon, si General Lorenzana, mga kababayan. At sinasabi nga po, kaharap na mismo si Governor Chavit Singson. Ang panawagan kasi ni Governor, mga kabataan, mga estudyante, so Gen Z, katulad po sa Jakarta o sa Indonesia at katulad po sa Nepal, mga kababayan.
Pero ayon kay Eric, hindi na po mapipigilan ang galit ng mamamayan dito po sa napakalaking pandarambong patungkol po sa flood control at mga korupsyon na pagdarambong nitong magpinsan na si Romualdez at si BBM, mga kababayan. Kung nakarating ka po sa dulo ng part ng bidyong ito, paki-comment po kung sasama ka sa darating pong linggo, mga kababayan. Diyan po tayo sa Liwasan or kaya sa may EDSA Shrine. Mga kababayan, yung pong sa Luneta, alam po natin ay mga dilawan po ang nandyan. Bahala po kayo kung saan po ninyo gusto. I-comment nyo po mga kababayan sa comment section kung makakasama po kayo at taga saan po kayo manggagaling. Muli, si BMR Channel pansamantalang magpapaalam at tuloy po ang laban para sa rebulasyon kontra korupsyon. Pilipinas, as always. Bye-bye!